Yung bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan. At yung mga edad 16, 15, oo, menor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. Yung magwad killings, dahil sila ay menor de edad nung naganap, sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila ay nakakulong ngayon. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil menor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwad killings, pinarusahan. Nakakulong ngayon. Discernment po, mga kababayan, ay ang pagkakaintindi ng tama at mali. So, nakasulat po mismo sa RA 9344, puntahan natin, sa Juvenile Justice Act, na minimum age of criminal responsibility, Section 6, a child above 15 but below 18 years of age shall likewise be exempt from criminal liability and be subjected to an intervention program unless he or she has acted with discernment. Ibig sabihin, alam niyang mali, ginawa niya pa rin. Viral ngayon, mga kababayan, ang debate na naganap sa gitna ni si Senator Kiko Pangilinan at si Robin Padilla. Nakakatawa lang kasi actually, kung tutuusin, patay na tong issue na to, matagal ng deads to issue na to eh. Pero binubuhay ni Robin Padilla, hindi ko alam bakit. Hindi ko alam ba't niya binuhay itong yung issue ng criminal liability, no, na gusto niyang pababain to 10 years old. So kapag kayo ay may anak na edad 10 pataas hanggang 17, pwede na ho silang litisin as adults kung ipapasa tong bill na to. Tapos kapag na-convict siya, ikukulong siya sa bilibid, tapos doon na siya hanggang tapusin niya yung termino niya ng termino ng pagkakakulong niya. Nakikita niyo yung logic? Sabi kasi ni Robin Padilla, the unnumbered bill seeks to amend Republic Act 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Act, removing criminal liability exemptions for offenders aged 10 to 17 who commit heinous crimes. Pang heinous crimes lang naman pala. Oo, as if pampalubag loob yun. The existing law provides for the minimum age of criminal responsibility at 15. One of the amendments states that children in conflict with the law or CICL age 10 but below 18 years old are to be put in Bahay Pag-asa or a 24-hour child caring institution except when the offense charged is a heinous crime. So pag heinous crime like rape, this 10-year-old will be charged and ikukulong siya sa bilibid. Nakasulat eh. Yun yung nakasulat sa bill niya eh. Babayan, nagkaroon ng nagwa-viral ngayon itong video na to ng debate nilang dalawa ni Kiko Pangilinan. Bakit? Kasi si Kiko Pangilinan ho kasi ang author ng RA 9344. Siya ho ang principal author niyan. At kaya ko po sinabi sa title na brainwashed si Robin Padilla ng mga Duterte ay dahil isa po kasi sa mga kritiko nitong batas na ito ay si Rodrigo Duterte. January 5, 2022. President Rodrigo Duterte on Wednesday once again criticized Senator Kiko Pangilinan for authoring a law that increased the age of criminal liability. Here comes Pangilinan. Yun ang problema natin ngayon eh. Nang i-snatch, takbo rito, takbo dun. They, yung mga bata daw, are so bold to do that because sa experience nila, under the Pangilinan law, hindi ka makulong, sabi ni Rodrigo Duterte. Pagdating sa estasyon, report na recorded, go where you want. That increased the number of crimes tenfold. Uy! Is theft a heinous crime? Hindi ho. Pag nang snatch ka ng bag, hindi mo tinutukan ng patalim o hindi ka nang intimidate, which is robbery, pag nang snatch ka, theft yun. Hindi ho heinous crime yun. So, even with this logic, kay Duterte, palyado pa rin si Robin. Unang-una sa lahat, hindi po tama
at hindi ito naaayon sa batas na walang pananagutan ang kabataan na nagkakasala. Number 1. Number 2, hindi rin tama na ang nagkasala sa batas na menor de edad ay dapat pakawalan. Okay. Number 3, hindi rin tama na kapag ikaw ay below 15 up to 9 years old at ikaw ay nagkasala, ay dapat kang pakawalan. Maliwanag. Noong 2006 na ipasa yung batas, nakita ang ilang mga naging problema sa implementasyon ng batas. Kaya noong 2013, ito ay inamendahan under the chairmanship then of now Senate President Chis Escudero. He was the chairperson of the Senate Committee on Justice. Maaari bang masabi na oo, may kakulangan ng batas, ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa batas mismo? Linawin ko po, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya napapanahon ngayon. Napakaganda pala eh. Ba't babaguhin mo? Ba't mo babaguhin na isang napakagandang batas? Kasi si Robin Padilla, magaling naman bola to eh. Ito lang po, opinion ko lang po ito, no? Hindi ko naman po itinatago na tayo po'y galing dyan sa ganyang klaseng buhay. Alam nyo, minsan, iisipin natin ang mga kriminal bobo, kriminal tanga, kriminal lang isip. Tuloy. Gusto ko pong sabihin sa inyo, nagkakamali po tayo. Yan ho ang mga pinaka may brilliant mind, ano? Wow, brilliant. Kung gusto nilang gumawa ng krimen at gusto nilang gamitin po talaga yung mga bata, talaga pong magagamit po nila. Kaya ulitin ko po, Senator Kiko, wala po akong nakitang hindi maganda sa batas po ninyo. Ako po'y naniniwala dito sa batas po ninyo. Kaya lang po, kailangan po natin mag-adjust po sa panahon po ngayon. Ano yung i-adjust? Yung criminal liability? Alam nyo kasi mga kababayan, ito meron tayong batas na to, 1992 pa. RA 7610. Ang sinabi kasi ni Robin Padilla, paano daw kapag ang bata ay ginamit sa krimen? Ang sagot dyan mga kababayan, RA 7610. Yung adult na gumamit sa bata para gumawa ng krimen ay kakasuhan mo under sa Republic Act number 7610. Act providing for stronger deterrence and special protection against child abuse, exploitation, and discrimination, and for other purposes. Hindi ko alam kung ginawa ito ay Kibuloy, pero si Kibuloy dapat ay kinasuhan nito nung ginagamit niya yung mga bata pang palimos sa kanyang human trafficking. Act as conduit or middleman in drug trafficking or pushing. Violation ng RA 7610. Conduit of any illegal activities shall suffer the penalty of prison correctional in its medium to reclusion perpetua. You should have done your research, Senator Robin Padilla. May legal team ka naman, ba't di ka nagtanong? Yung sinasabi niya, mga kababayan, may batas na nagko-cover doon. Yung RA 9344, mga kababayan, ito ho ay batas para sa mga minor na sila mismo ang gumawa ng krimen. Yung sila mismo ang nag-isip, sila mismo ang gumawa, at sila mismo ang dapat parusahan. Hindi ho kasama dyan, mga kababayan, yung mga tao na umaabuso sa mga bata, gumagamit ng mga bata para gumawa ng krimen. So, anong inaamyendahan mo? Gusto mo babaan ng criminal liability for what?